kahit yung mga maliliit pang chains, no, ng mga butika. So makakaasa po kayo, no, na sa mga susunod na mga araw ay dadami pa ito sapagkat nakikipag-usap na tayo sa mga malalaking mga butika, yung pong maraming mga branches. Pagdating po sa mga uri ng sakit o kondisyon na sakop ng libreng gamot sa ilalim po ng programa, gaano po karami na gamot ito? 75? Sa ngayon po ay 75 at kasama na po dyan, Ma'am Cheryl, kung natatandaan nyo po sa dating konsulta, ay may 21 drugs and medicines na po tayo na nauna doon, no? So, ngayong taon, kung yung mga irereseta sa inyo sa Yakap Clinic ay galing doon sa 21 drugs and medicines under konsulta, doon po makukuha yon doon sa klinika. Pero kung yung irereseta ay galing po dito sa idinagdag na 51 drugs and medicines, no, ay ito po yung irereseta gamit yung app na dinevelop natin dito at ito po yung kukunin doon po sa mga accredited gamot facilities. So, marami po itong mga gamot na ito, Ma'am Cheryl. Meron pong mga gamot laban sa impeksyon, mga gamot po na laban po sa asthma at yung may mga lung issues, ano? Yung pong mga nagme-maintenance sa diabetes, sa alta presyon, meron din po dito sa ating listahan ng mga gamot. So, kung from here nanggaling yung nireseta, ito po yung kukunin sa gamot facility at ito po yung i-charge doon sa 20,000 na limit kada pasyente kada taon. Ano po ang target? Gaano karaming gamot facility ang madadagdag bago po matapos ang taon? Kasi hindi po may aalis na mag-react yung ating mga kababayan na okay, na sinabi nyo na may libreng gamot pero ilan lang naman yung gamot facility na accredited. Opo, nauunawaan natin yung concern na yan ng mga kababayan natin. Pero sabi nga, dahil kalulungsad lang po ito, bigyan niyo po ng pagkakataon at panahon po ang PhilHealth at tayo naman po ay hindi titigil na mapabilis po yung ating pag-accredit ng mga butika, lalo na po, no, sabi niyo kanina ay kinakausap din natin yung mga large pharmacy chains. Nang sa gayon, towards the end of the year, marami na po tayong maya-announce at marami silang mapupuntahang butika. As we speak now, ano po, no, sa NCR alone ay may 24 pa na iba pang mga butika na may iba-ibang branches ang nagsubmit na po sa amin ng letter of intent. So by now, siguro as we speak now, pinoproseso na po yung kanilang accreditation. So makakaasa po ay mga kababayan natin na dadami pa po ito, no, sapagkat napakagandang programa nito, Ma'am Cheryl. Siguro po, para doon sa mga interesado, yung may ari po ng maliliit na pharmacy, ano, lalo na doon sa mga probinsya, usually yan, may mga maliliit, di po ba, na mas madaling puntahan ng ating mga kababayan. Paano po ba kung interesado sila na magpa-accredit sa PhilHealth? Ay, nako, ganito pong gawin po ninyo. Nako, tumawag na po kayo o bumisita po kayo sa pinakamalapit na regional office o local health insurance office ng PhilHealth. At amin po kayong aasistihan para po magsimula na po yung ating partnership para dito sa ating PhilHealth Gamot na nasa ilalim ng ating Yakap program. Saan din po kukunin ng PhilHealth yung pondo para sa libreng gamot na ito? Kakayanin naman po ba itong i-sustain nang hindi maaapektuhan yung ibang programa po ng PhilHealth? Well, tama po kayo, Ma'am Cheryl. Tayo po ay merong sapat na budget. At bago natin nilunsad, ito pong ating mga programang ito ay meron napaghandaan na po natin ito at tayo po ay may nakaabang na budget po para tustusan po itong ating magagandang programa. In fact, Ma'am Cheryl, hindi lang po gamot na may limit na 20,000 kada kababayan natin na mag-a-avail nito ang available under Yakap. Kamakailan ay naglunsad din tayo ng cancer screening, no? At ang lahat ng ito po, makakaasa po kayong lahat na meron po tayong sapat na pondong nakalaan para po hindi lang ito ngayong taon, kung hindi, masustain natin sa maraming mga taon. Sir, isa po ang PhilHealth sa bahagi ng Zero Balance Billing Policy. So far, kumusta po?
Mhm. Well, sa bahagi po ng PhilHealth, Ma'am Cheryl, ay ang amin pong commitment sa lahat po ng mga Pilipino napapasok po, magpapagamot sa mga DOH hospitals, no, sa kanilang basic o ward accommodation. Sagot po namin, no, yung mga benepisyo po nila at yan po nasa ating case rate system. So kung ano po ang marapat naming counterpart doon po sa naging sakit o naging gamutan o operasyon ng pasyente, yan po ay sagot na po ng PhilHealth at yan naman po ay ibabayad natin, no, as claim doon sa ospital, sa DOH hospital. So makakaasa po kayo na kami po ay committed to support the Department of Health at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para po magtagumpay itong Zero Balance Billing Project sa lahat po ng DOH hospitals. May mga reklamo po kasi baka may nakarating na rin po sa inyo na may mga pasyenteng sinisingil. Baka ho nagkakaroon ng kalituhan, klaruhin po natin ulit lahat, hindi lahat ng government hospitals ay DOH hospitals. Ano po? Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Oo, ayon po sa programang ito, sa ngayon ay sa lahat po ng mga DOH hospitals available ito pong Zero Balance Billing Policy po ng pamahalaan. Ilan po ang DOH hospitals natin sa buong bansa? 8. Well, sa pagkakaalam ko po ay meron pong 83 na mga DOH hospitals na ready po, no, na tumanggap ng mga pasyente at igawad po itong zero balance. Basta lang ang pasyente po, Ma'am Cheryl, mahalaga ito, na nandun po sa basic o ward accommodation. Kasi pagka sila po ay namili na ng kanilang kwarto, gusto po nila ay semi-private o private, gusto nilang pumili ng kanilang sariling doktor. Ano po? Hindi po ito saklaw ng zero balance billing. Opo, gagamit pa rin ninyo kung kayo magpa-private or semi-private, magagamit pa rin po ninyo ang pagiging, yung benefits sa pagiging miyembro ng PhilHealth. Yun nga lamang po ay hindi napasok doon sa wala na kayong babayaran totally. Pero maa-apply pa rin, may mababawas pa rin sa inyong mga bills. Doon sa, sabi nyo nga po, Sir Ray, sa mga gustong semi-private or private rooms. Ano rin po ang inyong mekanismo para... Opo, go ahead, Sir Ray. Yes, pero ang good news, Ma'am Cheryl, ay bagamat meron tayong zero balance billing sa mga lahat ng DOH hospitals, na nasa basic o ward accommodation yung pasyente, ay gusto kong ibalita sa inyo na marami na po, yung mga hospitals, kahit po mga private hospitals, ay nagpapahayag ng kanilang pagsuporta sa zero balance billing. Kamakailan, meron kaming mga nakuhang reports, galing po sa Norte. May dahil na rin po sa pagbuti, at paglaki ng sinasagot ng PhilHealth sa pagpapagamot ng mga pasyente, nakikita po ng mga ospital na sumasapat na po, nakakaya na po ng PhilHealth na takpan yung essential costs, yung direct cost sa pasyente sa mga basic o ward accommodation. Sa kahayagan po yan na yung ating benefit packages ay sapat po, nako-cover na po yung kanila pong mga gamutan sa basic accommodation. So eventually, mas madadagdagan pa po itong around 87 hospitals ng DOH na pwedeng magpatupad po ng zero balance. Opo, Ma'am Cheryl, hindi po malayong mangyari po yan kasi sabi ko nga, sa pagbuti na rin ng PhilHealth packages, ay nire-recognize ng mga hospitals, kahit private hospitals ba, nire-recognize na nila na talagang sapat yung packages at natatakpan na yung basic na pangangailangan ng pasyente in a ward accommodation. Humaba rin daw yung pila ng mga pasyente sa DOH hospitals. Kasunod nga ng pagpapatupad sa programa, ano ang ginagawa ng ahensya para ma-improve ito or I suppose dapat ang mga ospital po nito kasi kayo magbabayad lamang. Paano daw ang nangyayari ngayon pag punuan na? Oo. Actually, nabalitaan din po natin yan. So, ang sa amin naman, ang commitment naman ng PhilHealth ay mabilis na pagbabayad. Kasi kung mabilis ang pagbabayad po natin,
yung liquidity ng hospital, no, napoprotektahan po yan. At kapag liquid po yung ospital at regular na nababayaran, yung kanila pang pondo ay liquid at nagagamit po yan sa pagpapa-expand o pagpapabuti ng facilities na makakatulong po para mapaiksi yung pila ng mga pasyente.